Yusek, meron ba tayong impormasyon anong basehan ni Zaldico for seeking asylum? Ano yung mga sinasite niya for that application? Or grounds for seeking an asylum? Political persecution. So clinically niya he's being politically persecuted here in the country, so he's seeking an asylum sa France. Yun ang inihatid sa ating impormasyon. Ano naman po ang inyong masasabi sa ganong claim ni Ko? Unang-una, bago po siya, sa ngayon, hindi ko po alam yung pinaka-timeline, anong date, kung kailan siya nag-file ng petition for asylum. Pero alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So, wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, baka lang po alam niyo po yung timeline, gaano katagal na na-hold sa Prague or anywhere sa Czech Republic si Zaldico? Inabot ba ito, ma'am, ng ilang araw or oras? Batay na rin po sa report ni Secretary Vida. And from Czech ay pumunta po siya diretso ng France. Ganun po ba? Ang pinakadetalye po ay si Secretary Vida ang magsasabi pagdating niya po dito sa Pilipinas. Dahil karamihan po dito ay confidential in nature. So hindi po ako makakapagbigay na anumang detalye. Yusek, just small details lang po. First, kailan po yung nakatakdang meeting ni President Marcos with the Czech and French ambassadors? Sa ating pagkakaalam, tomorrow 2 p.m. ay magkakaroon sila ng pag-uusap. Sa Pangulo po ay makikipag-usap sa Ambassador of France bukas ng hapon. Sa ating pagkakaalam, ang Ambassador ng Czech Republic ay wala sa Pilipinas, kaya iniimbitahan din po ng Pangulo ang charge d'affaires. Okay. So sabay tomorrow. Hindi po ko po alam kung mismong sabay sila, pero inimbitahan na po sila. Alright. And yung sinasabi po ninyo na nandun na po sa France etong si Zaldico, so Czech authorities po ba yung naghatid kaya Zaldico papunta sa France? So from Czech, diretso na po siya sa France. Nirequest po kasi ito ng bansang France, pero kung papaano at sino naghatid, hindi po ibinigay sa atin ng detalye. Okay, but kung nag-apply na po siya ng political asylum, ano yung magiging limitation sa pagkilos niya? Nandun lang ba siya allowed magstay sa France? Can he freely move around the country or dun sa mga Schengen countries? Inaitanong ko po kanina kay Secretary Tess at ang sabi po niya sa atin ay maaari siyang umikot hindi lamang sa France. Basta Schengen, pwede po. Yun po, opo. Yun ang sabi sa akin ni Secretary Tess Lazaro nung tinanong ko siya. Pero siguro po mas maganda na ang pinakadetalye po nito ay manggagaling mismo sa ating Foreign Secretary. But since meron na pong coordination yung Philippine government sa France and sa Czech Republic, can we say na closely monitored na si Zaldi? Identified po ba natin yung exact location niya? Hindi ko po masasabi kung identified. Ayoko pong ibigay yung detalye dahil ayoko naman po ding ipaalam ako ano man ang magiging operasyon ng gobyerno.